ang ating hari, hari ng ating buhay, hari ng langit. Glory to God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sino po ba ang nagagalak na napagtagumpayan niya ang pagdako, ang pagdalo ng Diyos sa Amen. Purihin ang Panginoon. We are blessed that again we will experience the presence of the Lord. Ito ang bagay na talagang hinahanap-hanap natin. Amen. That's why we are always looking forward sa araw ng linggo. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. And for our offertory message, purihin ang Panginoon, we will talk about the joy in giving. Amen. The joy in giving. Sino po ba sa inyo sa mga pagkakataon na ito nakakaranas ng matinding kagalakan sa Panginoon? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating text ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang sabi po dito, purihin ang Panginoon. Basahin ko po sa Tagalog. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinaya o napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Sino po ba ang excited na magbigay para sa ating Panginoon? Purihin ang Panginoon. Bago tayong makapagbigay ng may kagalakan, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, before we give with joy, siyasatin muna natin ang ating mga sarili kung tayo ay nagagalak. Amen? Even without giving, kung tayo ba sa mga pagkakataon na ito, we are experiencing joy o saya sa ating puso. So, sa anong paraan ba ang tao nagagalak? Amen. Sa anong paraan ba ang tao nagagalak? Happy wife? Happy life? Tama po ba yun mga kapatid? Happy wife, happy life? Amen. Agree? Amen. Amen. Malapit na po ang Mother's Day, huwag na kayo tumanggi. Malapit na, baka hindi dumalo yung mga mothers pag inapay natin. Purihin ang Panginoon. But, mga kapatid, we will talk about paanong paraan ng tao nagiging masaya. Amen. Number 1, spiritually healthy. We should be spiritually healthy. Bago pa ang mga pangangailangan natin, pangangailangan ng laman, lahat ng mga all your ambitions, all your goals in life, lahat ng mga gusto mo makamit sa iyong career, bago ang lahat ng yan, we should be spiritually healthy. You know why, mga kapatid? Kapag ang tao walang kagalakan sa puso, kadalasan wala yung kapayapaan. Amen? No peace, no joy. Kahit nasa iyo na ang lahat, kapag wala kang kapayapaan sa puso, and if you don't have the inner peace, you will never be happy. Amen? It starts with inner peace. Kaya paano ba natin nararanasan ang kapayapaan at ang kagalakan? In Galatians chapter 5, verse 22, itaas po natin ang kamay ang lahat ng mga nabautismuhan na. Sa lahat ng nabaptize na, purihin ng Panginoon. You are blessed. Because through baptism, we receive the power of the Holy Spirit. Not just the power, but also the gift of the Holy Spirit. Kaya after baptism, kung talagang tinanggap mo ang bautismo with all your heart, you will see the difference. Amen? You will see the difference sa buhay mo bago ka mabautismuhan sa araw na ikaw ay nabautisman. But of course, maraming mga problema pa rin darating. Hindi naman magiging perfecto ang buhay mo. Sa totoo niya, mas marami pang pagsubok ang darating. No, I don't want to discourage you, but ganun talaga. Dahil nasa Panginoon na tayo. Gagawa talaga ng gagawa ang kaaway para hilahin ka niya pababa. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya spiritually healthy, ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Marami pang bunga ang banal na Espiritu. But joy and peace are included. Amen? Sa bunga ng banal na Espiritu. Kaya tayo mga kapatid, we will be magiging spiritually healthy lang ang tao kung natanggap niya ang banal na Espiritu. Amen. If we receive the power and the fruits of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At gayon din sa pagpapasakop natin sa tapat ng bautismo. Amen? Purihin ang Panginoon. Ano pa pong sabi sa Romans chapter 15 verse 13? Ang Diyos ng pag-asa ang naway magbuhos sa inyo ng kagalakan at kapayapaan
pamamagitan ng pananampalataya. We know that the source of joy and peace is the Lord. Amen? Is the Lord. At ang Diyos, Ama. Sila ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa puso. But through our faith. Amen? Hindi yan basta-basta nakakamit ang tao kung wala namang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, sa araw-araw, amen, talagang hinuhubog tayo ng Diyos para tumibay ang ating pananampalataya. Para umusbong, para lumago ang pananampalataya. Hindi lang yan para tumibay ang pananampalataya natin sa Kanya, ngunit para pabalik din sa atin so that we can enjoy our life with peace and gladness. Amen? Para maging tayong masaya. Amen? Purihin ng Panginoon. And we know that faith produces joy. Kaya nga sabi dito mga kapatid, kapag pinagtitibay mo ang pananampalataya mo, amen, pinagtitibay mo din yung kagalakan ng puso mo. Amen. Amen? Nagkakaroon ka rin ng kapayapaan sa puso. Amen? Purihin ng Panginoon at doon nagsisimula ang kagalakan ng isang tao. Amen? Hindi mo ba? Kahit naman hindi natin makuha ang mga bagay na gusto natin. Of course, we want some material things na kailangan natin. Gusto din natin ng bagong sasakyan para magamit sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Gusto rin natin ng mga bagong damit para masuot natin sa church. Amen? Gusto din natin ng mga ibang kagamitan. Or we want groceries to share with the brethren. Amen. Amen? We want these things to glorify God. Amen. Pero uunahin ng Panginoon ang pag-ubog ng ating spiritual na kalagayan. Amen. That is when that's the start to have a very joyous life. Number 2, practicing gratitude. Ang taong masaya, laging nagpapasalamat. Amen. Ang taong may kagalakan sa puso, marunong magpasalamat. He or she practices gratitude. Truly. Amen. Ang sabi po dito sa Colossians chapter 1, verses 11 to 12, ang sabi po sa Tagalog version, palakasin nawa kayo ng nataglay ang buong kapangyarihan, ayon sa kanyang maluwalhating kalakasan, upang kayo'y maging matatag, at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay, habang may galak na nagpapasalamat sa Ama, na siya'y nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa liwanag. Amen? Sa nakaraang Holy Week, sino po bang nagagalak na ngayon natutunan natin and we now understand, amen, kung ano ang naipamana sa atin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We receive eternal life. Amen. We receive eternity. Amen. We receive life. Kaya marami tayong dahilan para magpasalamat. Amen. Pina Panginoon. Sino ba nag-bless sa ating nakarang Holy Week? Amen. Pala tayo ng Panginoon. Amen. We are the few of the chosen na talagang napahayagan sa mga araw na iyon kung ano ang layunin at kahalagahan ng Holy Week. Amen. And also, when you practice gratitude, we are improving our mental and emotional well-being. Alam niyo po ba yan mga kapatid? Kapag ang tao marunong yan magpasalamat, amen, healthy yan sa ating mental health and emotional well-being. Amen. Purihin ng Panginoon. And it also reduces stress and anxiety. Truly. Kaya i-practice natin kapag medyo nagkakainitan na sa bahay. Ano? Bigla ka na lang magpapasalamat. We practice gratitude. Praise the Lord. Ako nag-aaway. Mahal. Salamat sa lahat. Tapos yung pangin na eh. Hallelujah. Hindi na pala yung huling nabilin. Yun na pala yung huling sita niya sa asawa niya. We're just kidding aside. We must Amen. practice Glory to God. gratitude. Lagi tayo magpasalamat mga kapatid. It reduces stress and anxiety. Ang sabi po sa siyensya, in health, no, gratitude can help regulate cortisol. Truly. Yung cortisol na po ito yung stress hormone. Amen? And reduce overall anxiety. Kaya pala kapag marunong kang magpasalamat and you practice gratitude, thanksgiving, amen, nagre-regulate yung katawan mo ng cortisol. Amen. Amen? Tumutulong po ito para mabawasan ang ating stress sa ating katawan. Kaya pag uwi ng bahay, puro pasalamat na lang sabihin niya sa asawa. Thank you. From morning to evening, talagang walang stress. Purihin ng
ng Panginoon. Sino po ba dito yung mahirap makatulog? Ako eh, hindi ako guilty. Masandal-tulog po ako eh. Sino po ba dito yung mahirap makatulog? Amen. Sister Billy, hindi ako makatulog. Kaya kapag ginising ka, galing. Ang hirap ko makatulog. Ginising mo ako. Gusto ko lang tubig eh. But like, mga kapatid, gratitude can promote positive thoughts. Amen. Amen. And a sense of calm. Amen. Nagkakaroon ng kalma yung puso natin, leading to improve sleep quality. Sino dito kapag bago siya humika, yung mga overthinkers, Ay, yung daming iniisip bago Tunay. matulog. Tunay. Ano kaya sinabi na mo? Hindi ko siya nakamayan. Tunay. Ay, hindi ko nakasalamat. Tunay. Ha? Tunay, Ay, nakatotoo na nakakatawa yan. ng tubig, hindi masabi thank you. Tunay. Yung mag-overthink, no? Yung bago matulog, ang daming iniisip ko eh, no? Tunay. Tunay. Kaya kung tayo ay nagpapasalamat lagi, wala ka nang iisipin. Hindi ka na Thank you, mag-overthink. brother. But it helps us to be calm. Kasi alam mo, nagawa mo yung may nagawa kong bagay na mabuti. Hindi lang sa Panginoon, pati sa inyong kapwa. Tunay. Amen. Kaya gratitude, we practice that, amen, through giving to the Lord. Amen. At sa lahat din natin ng mga kapatid, purihin ang Panginoon. Number 3, contentment. Ang masayang tao, kontento sa kanyang buhay. Truly. Ang masayang tao, kontento yan sa kanyang buhay. Amen. Kahit anong mangyari mga kapatid, when you have this new gadget, iPhone, ano bang iPhone ngayon? 77. Hindi po kasi iPhone user eh. Ano po, 16? 16? Kahit gustuin mo siya ngayon, kahit makuha mo siya ngayon, nag-isa rin bago. Tunay. Amen. Alam niyo sa technology, ang marketing diyan, hindi nila inilalabas sa isang bulgahan lang yung pinakamagandang specs. Kung konti-konti nila yan. 10 gig muna ngayon. Next 10.1. Pero kaya naman nilang bigin 20 gig. Kasi alam nila na ang tao hindi nakukontento. So that they can offer more and more and more and more. Kasi ang tao walang contentment niya, makita lang ang bago. No? Kaya ang mga masayang tao, yung mga masayang mga kapatid, yun yung mga gumagamit ng mga lumang phone. Amen. Praise the Lord! Amen! Pero ito sa New Zealand, may product care. Pwede papalit. No? Pwede papalit. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon contentment. In Hebrews chapter 13, verses 5 to 6, ang sabi dito ng Panginoon, napakalino ng salita ng Diyos. Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Amen. Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Hindi sinabing huwag kang kumita ng pera. Of course, you need to earn money. But love for the money is different. Amen. Sabi dito, iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo. You know why? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. This statement states that we must depend on God. Not that we will not receive anything from the Lord. We will not receive good things. Hindi naman yun eh. Makakatanggap tayo ng mga mabubuting bagay sa Panginoon kung siya ang mamahalin natin at hindi ang salapi. Amen? Malinaw po ba yung mga kapatid? Kaya masiyahan na tayo kung mayroon tayo dahil ang Panginoon nariyan para ibigay ang lahat ng ating mga kailangan. Amen? And contentment comes from trusting God, God's will, amen, involves submitting to God's will and recognizing that God's plans are greater than our own. Kapag kontento ka mga kapatid, you know that His plans are greater than ours. Amen. Huwag ka na magpakapagod. Amen. Na gumawa ng mga bagay na para lang sa ikaka-asenso mo tapos mapapabayaan mo ang spiritual na kalagayan mo. Hindi ho tama yun, mga kapatid. Amen. Kahit gaano pang hard work ang gawin mo, kung ang hard work na yun ay nagdudulot ng pagtalikod mo sa Panginoon, Tunay. o napapabayaan mo ang gawain ng Tunay. Panginoon, amen, you will not progress. Kaya nga, minsan yung mga tao bang hindi talaga gumagawa ng hard work, but they are serving the Lord, they are more blessed. Amen. Imagine, nandito ka, you are serving the Lord, you are doing His will. Amen. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Ang totoo yan, ikaw ang tumatanggap ng marami. Ikaw ang tumatanggap eh. You are receiving more.
Amen. At ang mga mas maraming mahalagang bagay pa ang natatanong ng isang tao. Amen. Kapayapaan, safety. Tunay. Amen. Lahat ng mga bagay na ito. We can only give with joy when we understand what we have received. Lord. Amen. Makakapagbigay ka lang ng may galak sa puso kung naiintindihan mo kung anong natanggap mo sa Panginoon. Paano ka magkakaroon ng kagalakan kung wala kang naunawaan? Kung hindi mo naunawaan kung anong natanggap natin sa Panginoon. Amen. Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 40, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Wellington Local. Praise the Lord. Thank you for your generous giving. Amen. Diyos ang kapurihan. It's because, ang sabi dito, lahat ng bagay ay nagmula sa inyo. Amen. At ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Amen. Lahat ng bagay nanggaling sa Panginoon. And this is contentment. When you understand that Praise the Lord. everything that you have comes from the Lord. Wala tayong may pagmamalaki. Amen. We receive life. We receive salvation. Praise the Lord. We receive forgiveness of our sins. Amen. We receive love from our God. We receive love from our family. Amen. Mga bagay na ito, these are precious. These are gold. We receive love from the brethren. Amen. Kapag wala ka sa loob ng church, hindi tunay na pagmamahal ang matatanggap natin. Amen. Lahat merong hidden agenda. Amen. Very temporary. Mahal ka lang nila kapag ganito, kapag gano'n. Kapag wala ka na, wala na. Pero sa loob ng church, whatever your circumstances is, ang pagmamahal sa loob ng iglesia, it's very tight. Praise the Lord. Mayroon ka o wala. Amen. May aambag ka o wala, malakas ka o may sakit. The love will always be there. Amen. Praise the Lord. Kaya ang mga bagay na ito, pinapasalamat natin sa Diyos. We Amen. receive this. Amen. Purihin ng Panginoon, we receive eternal life. Praise the Lord. Amen. And we receive the paradise. Praise the Lord. Heaven. Praise the Amen. Lord. Imagine, kapag tayo ay na-rapture, may mga taong hindi makakapunta sa langit. That's the reality. Pero mapalad tayo mga kapatid dahil namulat tayo sa salita ng Diyos. And you receive eternal life. Amen. Kaya joy in giving, amen, mga kapatid. Now that we have all these things that we needed, it's time for us to show God how much we are thankful. Amen. Giving is a manifestation of being spiritual healthy. Truly. Amen. Kapag marunong ka na magbigay, kapag may kagalangan ka sa puso sa pagbibigay, then you are spiritually healthy. Amen. Kapag nagbibigay ka mga kapatid, you are practicing gratitude as well. At kapag marunong ka magbigay, you have contentment in life. Amen? Purihin ng Panginoon. Joy in giving is a true act of worship to God. Kaya ano po ang pangako ng Panginoon? In 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Praise the Lord. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Amen. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. Purihin ng Panginoon. Let us all stand and we encourage everyone to give their tithes and offering as an act of worship, as an act of thanksgiving to God. Purihin ng Panginoon. Awitin po natin ang let's give with joy in our hearts.